nandito tayo sa CGC ngayon. Ayan, may tambay. Saturday ngayon. Ito, tagal ko na kasing gustong pakita sa inyo to. Na natin. Alamin natin yung about dito sa kotse na to small body. Hi, Bap! Ang ganda. Sa kanya yung small body. Ano bang year yan? 89 model na Toyota Corolla. Oo. And Sprinter build, JDM Sprinter build. Ikaw na nagbuo nito, boss? Nakuha ko siya, ganyan siya, and yung makina niya nakalagay. Pero yung setup stock, bali meron akong isang white na Corolla. So yung other parts nun, tinransfer ko siya dito. Actually, ang original, yung bala ko dyan is yung engine nito, yung ilalagay ko dun sa puti? White. Sa white na Corolla. Kaso, mahirap yung processing sa LTO, kaya kinip mo na lang dyan. Ito na lang tinuloy mo? Oo, yan tinuloy ko. Pwede mo ba kaming ikot dito? Sige. Yan. Ito laging ginagamit sa mga Corolla to eh, di ba? Yung ganyang face. Oo, yan. Wagon ano face. Wagon face. Pero ito ay yung Sprinter. Oo. Sprinter wagon face. Sprinter na wagon. Although may ibang klase ng Sprinter wagon face, T-grill, ito S-grill naman siya. Wagon face. So ito boss, pag mga nagbubuo ng ganito, mahal ba yung ganyan? Pag nagpalit ka? Buo yan, di ba? Pag binili mo. Oo, isang set siya. Depende sa condition. Ngayon, yung pag magandang condition nito, abot ng 30 and above. Siguro kung makakita ang ganyan ng 30 ngayon, pwede na. Baka mas, mura pa yun, 30, 35, ganyan. Mahal din ha? Ito lang yun, no? Ito lang mula dito, di ba? Hanggang dun. From this side up to the other side. Tapos yung bumper niyan, bumper Sprinter. HDM ba o? Sprinter bumper. Sprinter bumper. Bali, front Sprinter bumper, sa likod Sprinter bumper din. Ganda oh. Tapos yung chin, kasama na hindi? Hindi. Bali, Zenki chin. Ito. Ito. Yan. Parang hindi normal yan ah. Yan, bali auto retract fog lights. Auto retract. Mamaya testingin natin, pwede ba napakita mamaya? Oo, pwede. So ito, auto retract. Ibig sabihin nun guys, yung mga baguhan sa kotse, bumubukas yan mag-isa. Oo. Diba? Parang yung sa 86. Pang 86, tumataas siya. Tapos magkano yung ganyan? Pwede ba natin yan? Recently, may nakita akong nag-post sa Manila. Yung nabenta niya, 75K. 75? Yes. And then, recently, after niya mabenta yon, meron siya isang post ulit na sa 60K yata. 60K? Yung price, so. What? Jamal! 60K parang 30K yung isang isang piraso? Oo. Bali yung nakalagay ngayon is TNA, Tom's New Action. Urig na yan, ganyang kulay? Hindi, bali ginaya ko yung design ko, Tom's Devil na nilabas niya. Pero I think sa kapatid yata ni Banawe Boy nag-start yung ganun na design. Kasi mga nakikita ko ganito parang dalawang kulay. Tama ba? Oo, dalawang kulay. Usually red, polished red, and then black or iba yung galing, spokes. Ganda, Yes. Bagay Yan. Tapos ito, yung mga mga parang mahal-mahal din itong mga ganito eh. Japan din yan. Rare to find din. Yung iba, mayroon ng cracks, ganyan. Pero may nabibili pa din ngayon. Ganyan naman. Mahal ba ganyan? Mahal mo lang. Oo. Around 7 to 8K, ganyan. Masakit din, no? Oo. Ayun, no? Tapos ito, may nakalagay dyan dito. Oo. Toyota. Hindi siya katulad nung nabibili sa mga Shopee. Na manipis. Yung print lang kasi din eh. Oo. Print lang yun dito. Malayo siya sa glass mismo. Ayaw nga, ayun. Laki yan. Tapos ito, talagang naka-engrave, emboss sa dito sa mismo likod, nakalagay SC Limited pero hindi siya SC Limited. Yan, Sprinter rear bumper, JDM tail lights and garnish. And then yung sa atin, sa local, hindi siya red-white. Hindi siya red-white. Bale, orange and amber yun doon. Amber, red. Okay. Tapos malayo yung ilaw niya sa dito. Plate. Sa plate. Dito, ito boss, parang ano ba to? Ito, ilaw siya ng Sprinter bumper. Rear. Para sa plaka? Yes. Pang Sprinter model sa rear. So, sa Japan din to, plate light, yes. Ito, ang galing Sprinter. So, ito, pag umilaw to, ito, makikita nyo. Galing. Ayan yung Beetle, So, medyo maingay lang kasi nandito kami sa meet ng CGC ngayon. Tapos yung exhaust? Kakimoto Regu. Full exhaust? Full stainless exhaust, and then yan, recently nakuha ko sa Japan auction. Mamaya, papakinggan natin yan. Hindi naman siguro tayo tatama dito. So, yan, dito. Dito sa loob, uy, may nakikita ko. Yan.
Digital yung gauge. Yan, naka-digital gauge. Ayun boss, nasa parang rare yan Oo, 50K siguro, ganyan yung price. Usual 50? price selling, 40, 45, 50. Aparte pa install nun. Yes, separate pa. And then, hiwalay din niya. Yung iba, hiwalay pinopost din yung digital floater. Although Oo. sa akin ngayon, pang digital gauge na floater, wala pa. Ayan, tingnan nyo. Digital na, yun yung RPM. Ayan, lahat nandyan na. Galing. Pero yung stock, hindi mo napapalitan yung yung sa dashboard. Ito pa rin yun. Stock dashboard pa din to. Oo. Left hand. So parang plug and Although play pa rin. yung digital gauge, pang right hand siya originally. Tapos modification kapag Oo. nagpa-install. And Sige nyo ngayon, ilang taon na to? 30 plus? 30 plus. 30 plus years. Tilting Tapos, yung column. gumagalaw din, Yan, tilting. Yung steering wheel mo, bossing, ano yan? Tom's Tom's robot niya. Terno dun sa mugs. Linis ng loob, oh. Ito, stock din. Hindi na. Stock na SKD Gen 1. Okay. Oh. Yan, buo pa. Ganda, linis. Oh. Parang hindi naman ginagamit to, boss. Pan-daily ba to? Hindi. Daily use siya. Daily use to? Everyday ginagamit ko pagpasok sa ito. work tsaka pagpa-uwi. Yan. Okay. Tapos ito, yung mga accessories, saan pa bang pinalitan mo dito? JDM climate control. Yan lang. Okay. Tapos pag light switch. Yung stock ba ng local dito, paano ba itsura nung setup orientation dyan? Bale, ano siya, may lever para i-on. Okay. Moving lang lever siya. Ito, mga push button. Kasi ito, pag pinalitan mo, ito bang buo? Ito lang. Ito lang part. Itong part na. Okay. Pang one din. Tapos dito may... Yan, ito, stock. lalagayin yan. lang ng ano? Stock na packet. Oo. Ganda ko. Yung likod. Yan. Likod Boss, mayroon. ano yun? Air purifier ba yan? Ano ba yan? Yes, Clean Ace air purifier working. And then, Functional din. may third brake light. Yung JDM third brake light. Mahaba siya. Hindi siya katulad yung iba, pang USDM yung nilalagay, medyo maiksi. Pero yung Ito mahaba. JDM mahaba. Sa magkano yung ganyan, boss? Parang rare pops din yan. Hindi ko kabisado yung price. Siguro around 5 to 8. Pero mahirap hanapin. Oo. Yun lang, no? Yung iba meron dito sa gitna, pero kung hindi ako naglagay. Sa Okay, gitna. malinis lang din eh. Oo. Tapos, Tapos, okay kasi. ito, yung madaming guhit. Yung glass. Ano siya, rear sunshade. Bukod pa dun sa back glass. Oo. Tapos yung makina nito, Ang makina nito, 2ZZ. easy. Yes, 2ZZ. Silipin natin. Yes. Ano? Ang laki ng makina. Yan. 2ZZ. Ano yung stock ng makina dito sa ating small body? 16 valve, tsaka 12 valves, ganyan. Ito, laki. Pero ito na. Usually, itong ganito makina, boss, na nakalagay. Pang Celica. Celica. Oo. Celica, di ba? Tsaka Toyota Matrix sa bandang Australia, New Zealand, ganyan. Ano na yung mga ginalaw mo dito? Bali, nung nakuha ko siya, ito pinalitan ko yung radiator ng full aluminum. And then, naglagay ako ng strut bar, 5-point strut bar. Coilovers. Itong coilovers mo, ano ba gamit? PC? STD. Standard. Okay. Standard coilovers. Nasa magkano ang coilovers sa mga small body? Ito nabili ko brand new below 45K. Masakit din. Oo. Pero ito yung na-adjust siya pati camber. Okay. And then Kaya meron siyang ito, adjustment ng makikita damper. niyo siya dyan. Oo. Ayan. Ito yung camber Sa plate. gilid. So sa camber na mo. Kasi yung iba wala to di ba? Oo. Yung iba adjustment lang for the damper. Ito. Laki na radiator. Talaga nagdadala dyan. Pwede ba natin to? Sindihin? Hindi ano. Hindi natin. Pakinggan natin yung exhaust. Remote start na. May remote start na rin. Ito tayo sa likod. Pakinggan natin itong exhaust. Tahimik lang pala. Pero siguro pag bumirit to, may pumupunit din no? Oo. Pag ideal siya yan, mababa lang yung ng sound. Pero kapag inapakan mo na siya, kapag nakahataw ka na sa daan, doon siya lumalakas. Ikot tayo? Sige. Ikot tayo. Sakay tayo sa naka 2cc na small body. Kasi nasakyan ko na yung kay Nico, yung Corolla niya na Love Life na Euro 2. Na ganito na makina. Shoutout sa mga kaibigan natin, si Nadro. Scarcy Media nandyan. Saka si Gerald Tiglaw. Yung Auto Bombers. pag light,
Ay, tignan muna Try natin yung fog light. Umaangat tumag-isa eh. Panis. Parang yung sa 86. Sakit niya. 60k Bap? Bap, 60k Bap? Kasi halaga lang ng pakyan ko ba? Makakabili din tayo ng ganyan. Ganda oh, ganda. Yan yung mga nangyari sa CGC eh. Late na rin eh, mga magto-12 na rin. Pero marami pa nakatambay. Ikutin lang namin. Boss, pwede ba nating ikot? Sige. Ay, si Boss Nico, siya nagpapatambay dito. Kung wala siya, walang CGC. Kaya pagpag muna tayo, kasi malinis yung auto. Awa. Pero banda na ka rin. So, dito tayo sa loob. So, kasama natin yung anak ni Boss. Ayan, no? Ito, bata pa lang. Mahilig na sa mga sasakyan. Nakita ko siya sa vlog ni Angie eh. Di ba? Kung mapansin mo, kapag normal speed, hindi siya ganun kaingay. Oo nga, tayo medyo Yan, normal, tahimik. parang normal lang ng kotse. Tahimik siya. Oo. Pero pag hinataw mo at inapakan, Doon po punit eh, no? lalo na kapag narinig mo yung lift Oo. no engine ng 2JZ, Parang yun ang VTEC sa mga Honda, no? oo, tama. Magbabago yung tunog ng engine. Yan, from first gear. Yaman! Sarap! Tagalog pala, hindi pwedeng Kapampangan. Manyaman, basta Kapampangan. Basta Kapampangan, manyaman. Ganda rin ang ano niya, ang suspension niya. Oo. Sarap talaga pag na-coilovers, no? Oo. Ayan, no? Sarap. So good! Huwag niyo po kaming ibabash. Bagal lang po kami. Tunog lang po. Tunog lang yan, tunog lang. So, yan yung mga nakatambay sa CGC. Meron dito Subaru. Ayan, shoutout sa mga kaibigan natin. Ayan. Grabe. Pandili mo to, boss? Di ba maano yan pag ganito makina? Di ba, kumusta naman sa pagde-daily yung ganito? Sa ngayon, hindi ko pa kasi naayos yung mga pinapalitan ko sa engine. Although, yun yung target ko is maayos yung fuel efficiency niya. Although, nandun pa din yung performance. Pero ngayon, kung hindi ka naman nahataw, okay naman eh, no? Oo, okay naman. Kaso kasi, pag ganitong... Mahirap magpigil ng pakain, no? Lalo na magandang napapakinggan. Tapos, halimbawa sa daan, nakakasabay sa mga bago. Pero syempre, ingat pa rin, di ba? Doble ingat pa din. Safe driving. Nasa safe driving side pa din tayo. Tanong ko lang, nakalimutan ko tanong kanina. Yung, kasi ito naka-auto start no? Sa remote ng ano. Paano ba yung ganyan? Bali may module itong remote starter. Oo. Actually, kaya ang reason bakit ko nilagay ito para before ko siya gamitin, at least, halimbawa, Tsaka mainit pag mainit, di ba? Oo, halimbawa, after kong naligo, magbibihis na, doon ko siya i-start. Yung aircon nun, sisindi din? O Ay, hindi, yung makina lang? Makina lang. Okay. So, papainit mo lang yung makina? Pagka remote mo, i-start niya, and then, pag gagamitin mo, pag sasakay ka na, at least okay na. Okay na siya nun. At least good hindi to go ka na, good to go na. And then, may safety feature siya. Bali, pag binaba mo yung handbrake nun, mag-auto off na yung module ng auto start. So, parang normal car na nakarekta lang dun sa battery? Oo. And then, yung stop niya, meron din siyang remote stop. No? Okay. Galing, no? Galing ng mga remote. Magkano yung gastos pag nagpapalagay ng ganyan? Nung pina-full ko ito, including yung ibang mga accessories na pina-install ko, umabot ng 20K. 20K? Kasama na yung module tsaka labor? Hindi, wala. Labor pa lang yun. Labor pa lang yun? Pero madaming inclusions doon na pina-package ko. So sa 90s car, okay lang maglagay? Wala namang naging problem? Wala naman. Madaming naglalagay ng ganyan. Yan. Shoutout kay Papa Ryan Chua, si Boss Ryan. Ay, mga ano yun, mabigatin din sa Corolla yun, eh, no? Oo.
Yan. Yung pula ba yan? Yung pula? Sa kanya yung pula. Pula. Galing eh. Yan, tapos yung electrician, si Kanto Works. Yan. Siya yung nag-set nito, nag-install ng DigiGauge. And yan, yung mga ibang accessories na pina-install natin. Yan, sa mga naka-Corolla, yung mga sinabi ni boss, try nyo lapitan. Pagtanong kayo sa mga may alam na din para hindi kayo naliligaw. Oo, abutin ka din ng siguro, basta join ka sa mga groups and then follow mo lang yung mga nakikita mo legit na sellers and mga nagkakatay. Ito ba, ilang years pagkabuo nito bago naging ganito? Overall, kahit from start nung nagka-Corolla ako since 2021, doon ako nag-start na mag-ipon din ng gamit. Okay. Tapos yun, Ganda, lipat-lipat lang. Yeah. Ito, pinaka-the best upgrade sa sasakyan. Kahit anong sasakyan. Oo. Nga boss na? Lalo sa mga 90s car, ang lilit ng... Tapos regardless kung original man yan or local. Sobrang useful na ito, guys. Very useful. Sa mga nag-start ng sasakyan, bago kayo bumili ng kung ano ng pampapogi, bilhin nyo to. Magkano lang yan? Safety, makikita nyo yung sa likod. Functional wise, gamit na gamit talaga siya. Oo. Diba? So, yan lang. Sana may natutunan kayo. Sobrang ganda nitong small body. Bigatin din. Parang mahal pa yung mga pyesa kasi doon sa sasakyan. Yun, shoutout kay Airpat ko. Siya yung mekaniko natin. And then sa kapatid ko, si Deo, siya yung kasama ko nagbubuting-ting every weekends. Anak ko. So, sa bahay, yan. Di titigil yan yung mga ganyan pag may... lalo ka pamilya mo, kapatid. Oo, kapatid yan. Araw-araw yan. Pero although every weekends lang pag nauwi ako sa amin sa bahay, doon namin doon kami may time para mag-usap about sa mga sasakyan no? Kailangan so yun, boss. Thank you very much. You. Pinasakay mo pa ako sa kotse mo. Okay lang, no problem. Solid. So yan, montage na lang natin. See you next vlog. Bye-bye.